pag-usapan natin, madalas ko kasing nababasa na bakit daw nanghihimasok yung ICC dito sa bansa. Ano ang karapatan nila na kumuha na lang ng dating presidente pa at i-trial doon sa korte nila sa Europa? Napakalayo, di ba? Ibanyagang bansa yan. Bakit natin pinapayagan? Pilipino tayo, di tayo dapat pinapakialaman ng kahit sinong bansa. Okay? So, sa akin, merong mga opposing views yan. Merong mga gusto ng ICC, merong mga ayaw. Ako, mas prefer ko na may ICC kasi maganda na may nagbabantay. Kung sakaling umabot sa punto na meron tayong ruler na genocidal talaga at ang daming pinapapatay, maganda na merong safety net katulad ng ICC. Nagkataon lang kasi na yung pinahuli ng ICC ay idolo ng mga DDS, di ba? Pero kung hinahabol ng ICC ay kaaway ng DDS, baka sila pa ang mas pumabor sa ICC. Yun lang naman yun Kaya lang sila galit sa ICC kasi yung idolo nila ang hinahabol, ang pinadala doon. Pero anyway, ang punto kasi dito, kung gusto mo man o hindi yung ICC, ito kasi ay ni-ratify ng ating Senado noong 2011. Yan ang katotohanan dito. At ang nag-lead ng efforts to do this ay walang iba kung hindi yung napakahusay na senador na si Senator Miriam Defensor Santiago, na siya nga ay na-elect bilang judge dapat ng ICC. Hindi lang niya tinanggap kasi siguro yung kanyang kalusugan at that time. Pero dapat judge din siya doon sa ICC. So, ibig sabihin, itong si Senator Miriam, she truly believed in the ICC. Okay? So, ito po yung mga senador na bumoto in favor doon sa ICC. Si dating Senador Edgardo Angara na mayapa na. Yung dalawang magkapatid na Cayetano. Di ba si Senator Alan nagrereklamo ngayon. Binara naman siya ni Senator Leila na tungkol dun sa proseso nung pagka-aresto kay Digong. Yun yata yung nirereklamo niya. Di ba? Pero nung 2011, he voted yes para dito sa ICC at tumagal yan hanggang 2019 nung pinatanggal ni Digong yung sa ICC. Di ba? Kaso yun yung time na yun Kumbaga, nag-sign up ka Kumbaga, hindi mo pwedeng kumbaga, pumirma ka sa kontrata. Tapos ngayon magrereklamo ka, bakit pumirma? Kumbaga itong mga senador na to, kaya dyan mo makikita yung kahalagahan ng mga binobotong senador. Diba? Kasi dapat may pakialam tayo dun sa mga ginagawa nila sa Senado. Kasi it will affect yung buhay talaga dito sa Pilipinas. Katulad ng mga international agreements, katulad ng Rome Statute ng ICC na inapruba noong 2011. Si Senator Jinggoy Estrada, bumoto ng yes. Si Senate President Chis Escudero, noon, bumoto ng yes. TG Gengona, Gringo Honasan, Ping Lacson, si Pangulong Bongbong Marcos, bumoto din ng yes noong panahon na yon. Serge Osmeña, Kiko Pangilinan, Coco Pimentel, Bong Revilla, Tito Soto, Sonny Trillanes, na bumoto din nun. Who would have thought na magagamit din niya, di ba? Noong 2017, siya yung nag-file nung membro pa tayo nung ICC. Si Manny Villar also voted yes nung panahon na yon, di ba? So, yun niratify ng Senado We live with the consequences nung mga batas na pinapasa ng ating mga senador. Diba? Ulitin ko, tingin ko naman yung mga DDS galit lang sa ICC kasi si Digong yung kinakasuhan, pero kung ang kinakasuhan ay kalaban nila, diba? Kung kaaway nila, kung Pink man yan o si Marcos man yan o si baka tuwang-tuwa sila na may ICC. Yun naman ang realidad doon. Ang nagboto ng no ay si Juan Ponce Enrile. Tingnan mo, si JP pa yung nagvote ng no doon sa ICC. Kasi, ewan ko, si JPE ang personally involved ng martial law. So, kung ang tanong yun nga kung inabutan ng ICC yung martial law,
pwede bang makasuhan si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at yung kanyang mga general, sila Juan Ponce Enrile? Baka nakasuhan sila nun. Di ba? Kung yung ICC ay buhay nung panahon, hindi ko alam. Hindi ko alam. Siyempre, kakasuhan siya nun siguro. Baka nila Ninoy o nung mga kalaban niya nun, kakasuhan siya sa ICC. O yung ICC ang magdedetermine kung ano. Hindi. Pero ang bottom line dito nga, pumirma tayo. Sumali tayo. Sabihin, Mark, senador naman yung pumirma, hindi naman kami. Kaya nga tayo nag-i-elect ng senador. Sila ang nag-represent sa atin para pumasok sa mga kasunduhan sa mga ibang bansa. At merong pros and cons yan. May mga advantage yan. Pag pumasok tayo dito sa ICC, meron tayong mga natatanggap dyan in return. Merong mga nakukuha yung bansa in return pag kasali ka sa mga ganyang organisasyon. Diba? Kaya sila naisipang pumayag at siguro yung mga iba dyan naniniwala talaga doon sa kung ano yung ICC. Kasi sa ngayon sino ba ang mga hinahunting ng ICC? Okay, for example, si Omar al-Bashir, former Sudanese president. Nun sa genocide committed noong 2003 and 2008 sa Darfur. Kasi minsan mga authoritarian leaders, kapag mayroong isang rehiyon na nag-aaklas, biglang he will crack down on that region. Ang daming papatayin. O nung panahon niya, ang daming torture, mass killing, rape. So ngayon, pinaghahanap ngayon siya ng ICC. Nung inisyuhan siya ng warrant, diba? Hinahanap siguro siya ng Interpol. Hindi siya mahanap. Meron din yung anak ni Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi. Yeah, during the 2011 uprising against sa tatay niya, nag-commit sila ng mga violent crackdowns which resulted in widespread killings and persecution. Yun, so hinahanap din siya ng ICC. Meron kasi para sila yung nagbabantay doon sa mga very worst crimes. Very, very worst crimes against humanity. At yung sa ginawa ni Digong, according sa kanilang pagsusuri, ay pwedeng pumasok sa ganun. Kumaga merong probable cause. Kumaga pwede siyang pumasok sa ganun, kaya nga lilitisin. O sino pa yung may mga warrant? O si Putin. O yun. Sinatanong nila, Mark, si Putin, bakit hindi makakuha ng ICC? Ito sabihin ko sa inyo, kapag na-overthrow si Putin at ibang presidente yung pumalit sa kanya, diba? Pwede niyang ibigay si Putin sa ICC. O kayo na bahala dyan. Para hindi na namin yung problema dito. Pwede pa rin mangyari yun. Kasi yun nga, syempre, depende sa nakaupo. At ganoon din si Netanyahu ng Israel dahil sa nangyari sa Gaza. O pinoprotektahan naman sila ng Amerika, ni Trump. Diba? So, yung geopolitics is at play here Pero ang bottom line dito, nagagalit nga. Kasi ang problema dito, in the first place kasi, kung hindi sana inaway ni dating Pangulong Duterte si Bongbong, 2 years si BBM, inaaway lang niya, kung ano-anong bangag, adik, ganun. Di ba sabi nga nila Anthony Taberna, paano gaganahan yung Pangulo na protektahan ka? Ang maaaring nga magprotekta sa'yo ay yung Pangulo ng bansa. Kaso puro paninirang gano'n. May kaso ka pala. Yun ang problema. Siguro hindi nila inakala na posibleng umabot sa ganito. Umabot sa ganito. Yun ang nangyayari ngayon. So anyway, yun lang po. Yun lang naman. Kaya importante yung mga ini-elect nating senador. Dahil kasi yung values natin, nag-reflect dun sa iboboto nating senador. Kung magkaiba tayo ng values, I would understand kung hindi nyo ako iboboto. Diba? Tama ka, mali ako, sabi nga ni Carlos Agassi. Pero yung mga treaty na gagawin natin sa ibang bansa, mga senador ngayon ang gumagawa. At that will affect our lives sooner or later. Ayun, yun lang naman yung mensahe natin. So thank you very much po. See you po sa next video po natin, guys. Bye-bye.